Ginawang kabuhayan ng isang komunidad sa Baseco Compound sa Maynila ang pagbabalat ng bawang. Tinitiis sila kumakapit na amoy at ngalay para may taguyod ang kanilang mga pamilya. Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad Castro. Alam ko, ano kabataan ko? Pupusa eh. Nandito po tayo ngayon sa Baseco Compound kung saan marami daw dito sa mga nakatira ang ginagawang hanap buhay ang pagbabalat ng bawang. Manong, saan po ba dito yung mga kalye kung saan meron pong nagbabalat ng mga bawang? Marami po rito, ma'am. Oo. Sana po sa mga iskinita na po. Pwede po pahatid ako dun? Sige, thank you po. Tagal nga po. Lahat ng mga dito halos nagbabalat. Ay, salamat po. Thank you. Sa bawat balat na bawang na nakikita natin sa palengke o di kaya'y sahog sa mga pagkain sa mga restaurant, may mga kamay na matyagang nagbabalat nito kapalit ng kakarampot na kita, pantawid gutom, araw-araw. Isa na nga riyan si Remalyn, 21 taong gulang, nagsimulang magbalat ng bawang sa edad na 11. Mahirap kasi magbalat, ma'am. Ilang oras din yung Oo. Paano yan? Dumadating sa inyo isang sako? Paano? Pag dumating po sa amin dito, kailangan po siya ibabad para malambot po yung pagtanggal ng ulo niya. Tapos, yun, tatanggal mo ng ulo, tapos tanggalan din po ng balat. Ilang oras mo ginagawa yan? Araw-araw ba? Opo, araw-araw po. So ilang sako yung nagagawa mo sa isang araw? Minsan po, dalawa. Dalawa. Minsan isa lang po kasi masakit sa kamay. So ilang oras mo ginagawa yan sa isang araw? Yung 2 sako? Hanggang gabi yun, ma'am eh. Hanggang gabi? Dalawang Maghapon? Opo. Magkano kinikita mo? 300 po. Para dun sa magdamag na mo? Opo. Maakti po sa amin. Lalo po pag pag loko lang yung bawang. Ilan lamang ito doon sa mga kalye kung saan marami ang mga residente dito sa Baseco Community ang nagbabalat ng bawang. Ilang years yun na po itong ginagawa? Tagal na po. Nasa 4 years. 4 years na? Dilaw na po yung kamay nyo. Sa pagbabalik. Ang iba naman dito, dumidiskarte na lang para iwas inip sa pagbabalat. Meron po kayong cellphone na ba nagbabalat para hindi po kayo mainip? Ilang taon nyo na po ginagawa itong pagbabalat? Ako kasi mga ko na siguro, abot na siguro 8. 8 years na rin po. Ito yung lugar kung saan siya nagbabalat. Kasama ko na si Rem, pero sinasabi ko sa inyo, mahirap talaga itong lugar niya dito, nakayuko. Tapos yung sinag ng araw dito talagang nakatirik dito sa side kung saan siya nagbabalat. Actually, hindi ko to first time magbalat ng bawang, pero first time ko magbalat ng ganito kadami. Tatanggalin niyo lang po yung balat niyo. Ganyan. Ganun lang naman pala eh. Oo. Pero syempre, sa dami ng ginagawa mo, di ba? Mahirap po yung pagtanggal ng ulo na ito. Oo. Pero natanggalan mo na to, no? Oo, Kaya natanggal. mabilis na. Mm. Yeah. Pero mabilis na lang siya talaga, no? Pagka, na nababad pala sa tubig. No? Nasugat ka na ba? Maraming beses na po. Talaga? Mm. Hindi naman na-infection? Hindi naman po. Hindi naman. Nahinto na sa pag-aaral si Rem dahil bukod nga sa pagiging bawang queen ng pamilya, siya na rin ang tumatayong nanay ng 7 niya pang mga kapatid simula ng mangibang bansa ang kanyang nanay. Wala akong masabi dyan, ma'am, kasi siya lang po ang napag-iwanan ko simula nung namatay yung lola niya. Ako, naiyak kayo. Naiyak na rin ako sa inyo. Lahat ng pagsubo ko, nagtitinda ako, nagbabalat ng bawang, hanggang ngayon, tinutulungan niya po ako. Pero nang tanungin ko si Rem kung may pangarap pa siya para sa sarili, Mag-aaral ako, ma'am. Aral ka. Anong kurso kukunin?
criminology ako, ma'am. Gusto mo Kasi- magpulis? Kasi pangarap po yun ang mama ko eh. Pero sa tingin mo ba makakapag-aral ka pa? Oo, makapag-aral pa po ako. So ito yung isang sako na natapos ni Rem simula umaga kanina at i-deliver na niya ngayon doon sa nagpagawa niyan, Opo. 'di ba? At isang sako tulad ng nakwento sa atin ni Rem kanina ay 150. Opo. So ito yung isang araw na natapos o isang buong umaga na natapos ni Rem, 14 kilos, pero kung ako magbubuhat, apakabigat. Bigat Oo. Yan. So may kita na siya ng 150 for today. Ang bawang ay maaaring ordinaryo ngunit mahalagang sangkap sa pagluluto. Sa bawat hubad na bawang na nabibili ay may kwento ng pagtsatsaga at pagsusumikap. At sa bawat butil ng bawang na ito ay katumbas ng pudpud na mga daliri sa pagbabalat, ngawit sa likod at pag-asa na magkaroon ng kaunting kaginhawaan sa buhay. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.